Nakakabahan na ako, ate. Magandang gabi po. Ipon muna po tayo ng viewers. Magandang gabi, Ate LV. Hello po. May tatlo pa lang pong viewers. Ipon muna tayo ng konti. Hello po, Kuya Ato. Musta po? Gandang gabi din po, Ma'am Amelita Celestra.
10 viewers po meron tayo. Gandang gabi po, Pastor Joey. Pwede na po ako start. Sige po. Sige po, gandang gabi po sa ating lahat. Sa ating pong pagsisimula, ating po munang ilapit ang sandali na to sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na ito. Maraming salamat sa sa bawat pagkakataon na ibinibigay niyo po sa bawat isa sa amin, lalo sa mga nakikinig, Panginoon, upang muli makarinig na naman po kami ng mga bagong mensahe na tanging sa inyo lamang po nagmumula. Lord, dalangin namin ang pagpapala niyo sa sandali na ito at patuloy na buksan niyo po muli ang puso at isipan ng bawat isa sa amin nang sa gayon, Panginoon, matanggap namin, Panginoon, ng bagong-bago at may positibong pagtugon ang inyong mga salita. Pakapagpalain niyo po lalo git ang mga makikinig, Panginoon, at ang inyong abang lingkod. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Gandang gabi po. Nandito na po si Ate Nenita. Ate Nenita Pondon po, isa po sa ating admin at creator po ng grupo na ito. Magandang gabi po, Ma'am Nenita. Bago po ang lahat, pakilala ko po muna yung aking sarili sa mga hindi pa po nakakakilala dito. Ako po si Lea Manabat Angeles po, isa pong diakonesa sa Iglesia Metodista po sa Pilipinas. Yan sabi po ni Ate Nenita, share daw po muna. Po. Isa po akong diakonesa ng AIM Pilipinas at kasalukuyang nakadistino po sa Luwakan Methodist Church po, dito po sa Dinalupihan, Bataan, at the same time po, matron po ako dito po sa Deaconess Training Center po. Ang Iglesia Metodista po, meron po siyang sariling Deaconess Training Center at sa kasalukuyan po nakalocate po siya dito po mismo sa Luwakan Methodist Church po at under po ng Bataan North District. At sa kasalukuyan po, meron po kaming 7 estudyante po at sa 7 po na to, meron pong 5 na galing sa Bataan, isa po galing sa Nueva Ecija District at isa po galing po sa Iloilo po. Ayan po, kaya napakapalad po ng Panginoon at sa pagsisimula po ng training center na to, di man siya ganun kalakihan pero patuloy po siyang tumatawag ng mga babaeng susuguin po para sa mga darating na taon po, isa na po silang ganap na manggagawang babae po. Ako po bilang Harris graduate po, kung ano po yung natutunan ko sa Harris, kung ano po yung dinisiplina sa amin, iyon din po ang ibinabahagi ko sa mga estudyante na hawak po namin po ngayon. At ang DTC po ay kasalukuyang supported po siya through sponsorship po. At maraming salamat po sa iba't ibang tao na ginagamit ng Panginoon para patuloy o nagtutuloy-tuloy po sa pagkakaloob para suportahan po ang bawat pangangailangan ng ating mga estudyante. Bago pong lahat, gandang gabi po sa aming Bishop Lito Tangonan po. Gandang gabi po, Bishop. Yun po. At sa kasalukuyan po ay nasa 5 taon na po ng paglilingkod po ang DTC. Kaya purihin po, patuloy po natin purihin ang Panginoon dahil patuloy niyang pinapakita yung kanyang kadakilaan sa buhay po ng mga estudyante po namin dito at dito po sa Deaconess Training Center po. Nawa, sa gabi po na ito ay mapagpala po ang bawat isa po sa atin. Ano po?
Start na po tayo. Sabi po doon sa awit 30, sabi po doon sa awit 37 verse 5. Doon po yung God has a reason for allowing things to happen. We may never understand His wisdom, but we simply have to trust His will po. Ako po, personally po, share ko lang po yung naging COVID battle po namin ng mga estudyante po dito. Ako po kasama ng aking 2 anak at the rest po ng mga estudyante dito naging biktima po kami ng COVID. At iyon po bagamat sa pandinig ng iba ang COVID napakadelikado, pero kami, itong karanasan po namin po na ito ay pinuri at pinagpasalamat pa rin po namin sa Diyos dahil ngayon po ito po kami, buhay po, malakas at patuloy na naglilingkod sa Panginoon po. Last September po nagsimula yung COVID battle po namin. Ilan po kami dito mga staff, kasama po ang mga anak ko. 12 po kami lahat dito affected po ng COVID. 2 kong anak, si pastor, tsaka yung mga anak po niya, tapos the rest po ng mga student, deaconesses. Kung yung meron pa po sa atin dito na hindi naniniwala sa COVID, na ang sinasabi lang ang COVID ay hindi totoo. Totoo po ang COVID. Kami po mismo, naranasan po namin lahat ng symptoms. Nandoon yung natrangkaso po kami. Dumating yung kumati ang lalamunan, nag-LBM, inubo, sinipon, at nandun din yung nawalan po kami ng panlasa at pang-amoy for 2 weeks. Kaya ang hirap po na for halos 1 month po, na nakakulong po kami, affected ang school, affected po yung mga gawain sa church dahil mismong mga estudyante po, dahil nga di ba po puro live streaming po, itong mga estudyante po, sila po halos ang gumagawa sa mga sa mga worship po, yung sa midweek namin, sa Sunday worship, sa praise night, sila po halos ang gumagawa doon sa mga gawain po na iyon kasama po ni pastor. Pero nung panahon po na yon, na lockdown po ang church, na lockdown po ang school, hindi biro na ma-quarantine, hindi biro na magkaroon ng COVID. Do kami po blessing pa rin dahil wala po kaming wala po kaming ibang sakit, wala kaming asthma, hindi kami high blood, hindi kami diabetic, or wala kaming sakit sa puso. Iyon po yung isa sa pinagpapasalamat namin dahil dumaan man si COVID sa amin, pero dumaan lang. Kaya pasalamat kami dahil hindi hinayaan ng Lord na tuluyang manghina po yung buong katawan po namin. Ako po, nung panahon po na yun na dumaan po ako doon sa isang linggo na medyo nag-alala po ako, hindi po para sa sarili ko dahil nung second week po ng aming quarantine, dun po ako medyo na-depress po. Hindi po para sa sarili ko dahil yung anak ko po, dahil kasama ko po yung 2 bata dito, isang grade 4 at isang grade 6 na hindi ko lubos maisip na sa edad po nila na yun, mararanasan nila na magka-COVID. Yung anak ko, dinadaing niya yung sakit niya. Iyon po yung mas nakapag, po sa akin nakapagbigay ng alalahanin na ako bilang nanay, nandun siya na sumasakit yung tiyan. For 3 days, sunod-sunod po iyon. Hindi siya tumatayo sa kama na dahil niya, ma, hindi po ako makatayo, ma, hindi ako makalakad. Kung kakain man po siya, 2 kutsarang kanin, yung major meal, yung breakfast, 2 kutsara, lagi yan, mabusog na po ako. Parang hindi ko na alam gagawin ko kasi pare-pareho po kaming naka-quarantine. Bilang nanay, wala ako magawa, pero doon po kikilos yung Panginoon. Doon niya pinakita yung goodness niya na dinala kita dyan, anak. Hindi ka mag-iisa. Maraming salamat kasi ang daming miyembro na nakipanalangin sa amin. Ang daming miyembro na nagbigay tulong. Lalo, di ba, dahil nga doon sa panahon na wala tayong magagawa, yung Lord yung magdadirect sa atin dun sa tao na alam niyang makakatulong po sa atin. At yun po yung higit kong pinagpapasalamat na ako ala pong kaalam-alam sa mga gamot na pwedeng ibigay. Inilid niya po ako dun sa tao na yun na yun po yung time to time po. Yun po yung nakakausap ko na kung ano po yung pwede kong gawin, mga home remedy para dun sa bata, para dun sa anak ko po. Kaya salamat sa Diyos na imbis na magmukmuk pa ako, imbis na itali ko yung sarili ko doon sa mga worries, na sa stress, pero sabi ng yung Lord yung nagpagising sa akin, anak, hindi ka nag-iisa.
kasama po ng mga estudyante dito na hawak ko po, lagi kong sinasabi sa kanila nung panahon na na-quarantine kami, huwag niyong hayaan na matapos ang COVID battle natin na dadaan lang siya nang wala tayong matututunan, nang wala tayong ipapatotoo. Pero salamat dahil natapos yung COVID, eto po kami malakas at nandun na ipinarealize sa amin, ang daming itinuro ng Lord sa amin na mas nang hawakan kami sa Kanya at mas nagtiwala kami. Do alam na po ng bawat isa sa atin na yung Lord hindi po magpapabaya do sa bawat araw na ginagawa natin, do sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Alam natin nandyan ang Lord pero do sa worst moment ng life natin, mas kikilos po yung Panginoon at iyon po isa sa napatunayan po namin ng mga sandali po na yun na nakakulong ka, talagang nakakabagot po yung makwarantine ka na hindi ka man makalabas na wala kang magawa, pero yung Lord yung tutulong at maglalagay ng mga positive na bagay sa utak mo, imbis na magmukmok, imbis na mag-stress, yung Lord tuturuan niya tayo at mas tuturuan niya lumawak yung pananaw natin at mas tuturuan niya maging positibo tayo sa pagtanggap sa bawat bagay. Iyon po yung isa sa natutunan namin na maging positibo do sa bawat bagay, na wag mag-focus do sa problema. Dahil once na po nag-focus tayo do sa problema, expect po natin yan, yung kaaway dire-diretso po ang atake sa atin. Once na sinimulan na po natin magreklamo, once na sinimulan na po natin maghanap ng mga bagay na hindi naman talaga makakatulong sa atin, papasukin na po na kung ano-anong negativity yung ating utak. At maaari na imbis na lumapit tayo sa Panginoon, may tendency na mas mapalayo pa tayo sa Panginoon. Kaya isa po yun na maging attitude natin bilang isang mananampalataya do sa bawat pagsubok, do sa bawat karanasan natin. Yung positive thinking, positive thoughts lang ang ipasok natin sa ating mga utak po. Yun po katulad po nung binasa kong verse kanina doon sa Awit 37 verse 5. God has a reason for allowing things to happen. We may never understand His wisdom, but we simply have to trust His will. Di ba po, lahat ng pangyayari sa buhay natin, hindi yan parang hangin lang na dadaan, after nun, wala na. Di ba? Dadaan yan sa buhay natin na hindi pwedeng walang ipaintindi yung Lord sa atin eh. Yung Diyos may mga bagay siya na gustong ipabatid sa atin. May mga bagay siya na gustong ituro sa atin. At pwede din doon sa karanasan natin na yun, pwede rin inihahanda tayo ng Lord para doon sa bigger level o doon sa bigger chapter ng ating buhay. Nais ko pong i-share yung 4 na bagay na benefits ng experiencing doon sa mga pagsubok o problema. Ito po, na-share ko na rin po ito kagabi sa praise night po namin kagabi at nais ko rin po itong ibahagi sa bawat isa po sa inyo. Una, it draws us closer to God. Never na ninais ng Diyos na mapalayo po tayo sa Kanya. Hanggat maaari ang gusto ng Diyos, lagi tayong nakadikit sa Kanya. Lagi tayong nakatawag, lagi tayong nakalapit. Kaya kung minsan po pansinin po natin yung Lord gumagawa, hindi po siya tumitigil sa paggawa ng iba't ibang kaparaanan para po mapansin natin siya. Sabihin na natin ang Panginoon po natin ay papansin dahil gusto niya po na yung attention po natin tanging sa Kanya lamang po nakatuon. Iyon sa higit sa pinakananais po ng ating Diyos. Kaya huwag nating hayaan na yung bawat karanasan o yung bawat sitwasyon na meron sa ating buhay ay magpapalayo sa Diyos. Dahil once po na lumayo na po tayo sa Diyos, yun na po yung magsisimulang magulo na din po ang ating buhay. Kung gusto po nating smooth ang ating buhay, dumikit lang po tayo ng dumikit sa Lord. Lumapit lang po tayo ng lumapit sa Lord. At kung papansinin natin, siya lang naman po talaga yung pwede nating lapitan. Though may mga kaibigan tayo na pagsasabihan, oo na ilabas natin. Na-open natin yung problema natin. Yung comfort maibibigay ng mga kaibigan natin, pero yung comfort na talagang para sa atin, yung comfort na walang hanggang comfort, yung comfort na hindi ma-explain, na hindi kayang ibigay ni numan, o yung comfort na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Sa Diyos lamang po natin masusunod.
sumpungan. Kaya yung bawat sitwasyon at bawat pagkakataon natin, gamitin po natin para mas lumapit po tayo sa Panginoon. Magtiwala po tayo. Yun yung gusto ng Lord yung magtiwala tayo doon sa kaya niyang gawin sa ating buhay. Papansinin po natin pag may sakit po tayo, kanino po tayo unang tatawag, di ba? Sabihin po natin, Lord, pagalingin niyo po ako. Halimbawa, kapos tayo sa maraming bagay financially, Lord, mag-provide po kayo, i-provide niyo po anumang pangailangan natin. Nandun tayo sa pinakamalungkot na parte ng ating buhay. Lord, malungkot ako. Lord, samahan niyo po ako. Diba, kung papansinin po natin, puro Lord yung bukang bibig po natin. Kasi siya lang naman po talaga yung pwede nating malapitan doon sa panahon na walang-wala. Hindi man sa panahon na walang-wala. Araw-araw pwede natin siyang lapitan. Pwede natin siyang tawagan. Nang sa gayon yung relationship natin sa Lord, mas mapalalim po. Pangalawa po, it equip us to minister others. Sa bawat karanasan natin, ini-equip tayo ng Panginoon. At kapag nandun na equip na mismo tayo, yung sarili natin, equip na, di ba, napakasarap bumangon, napakasarap magsimula muli. At pag nandun na yung talagang naranasan na natin, yung ready na tayo, at kababangon natin mula doon sa mabigat na pagsubok, di ba, sa pamamagitan natin, napakasarap mag-share. Sa pamamagitan natin, we can change the lives of many. Diba? Napakasarap sa pakiramdam na sa pamamagitan natin, may tao na nabuhayan ng pag-asa. May tao na bumangon muli. Simpleng karanasan yung pwede natin ibahagi. Simpleng patotoo. Pero imagine yung simpleng salita ng pagbabago, simpleng salita ng pagmamahal ng Diyos, simpleng salita na kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Once na i-share na natin ito, kapag narinig ng maraming tao, di ba parang napakalaking pagbabago? Hindi naman natin alam na yung tao na yun meron siyang dinaramdam. Di man natin alam kung ano yung pinagdadaanan niya sa buhay. Pero kapag nag-start na tayo na ipatotoo yung karanasan natin, maraming buhay ang mababago. Isa sa pinakamagandang story na pwede nating i-share sa maraming tao, yung story natin sa Panginoon. Imbis na i-share natin yung kwento natin kung share ng yung chismis ng kapitbahay o kung sino man, i-share natin yung mismong karanasan natin sa Panginoon dahil napakalaking impact nun sa buhay ng maraming tao. Pangatlo po, it empties us of all self-reliance. Sabi doon sa ikalawang Korinto 1 verse 9, hard times come to teach us not to trust in ourselves, but only in the Lord who raises the dead. Diba? Yung hardship, yung mga pagsubok, yung mga problema, it helps us to rely only to God. Diba? Parang napakasarap damhin yung bawat pagsubok. Napakasarap maranasan yung bawat problema. Mahirap, totoo po yun. Mabigat, totoo po yun. Nakakalungkot, nakakasira ng ulo, nakakainit ng ulo, totoo po yun. Hindi po natin maiiwasan yun. Pero kapag kasama natin yung Lord, mapapawaw na lang tayo kasi napaka-smooth ng bawat bagay. Sobrang gaan kasi hindi tayo nag-iisa. Kumpara dun sa tayo lang mismo yung nagdadala, yung mismo sa sarili natin yung nagpapasan, ang bigat-bigat po. Totoo po yan. Pero kapag yung Lord kasama na natin, napakagaan at napakasarap magpatuloy sa buhay kasi hindi po tayo nag-iisa. Kung sa sarili lang natin, di ba pansinin po natin, ang gulo-gulo ng buhay. Walang katapusang problema, ulit-ulit. Pero once na nagpatuloy tayo kasama yung Panginoon, di ba? Yung direction natin, dire-diretso. Yung sabi doon sa Proverbs 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path straight. Diba? Straight. Dire-diretso. Mabakuman, malubak man yung daan, puro bato, pero
hindi natin mapapansin yung mga baku-baku na yun o yung mga lubak-lubak na yun. Mas mapapansin natin yung malaking kamay ng Diyos na laging nakaalalay sa atin. Let the Lord guide us all throughout life's journey. Hayaan natin yung Panginoon dahil kapag hinayaan natin yung Panginoon, there is an assurance that God will never leave us nor forsake us. Hindi po tayo bibitawan ng Panginoon. Diba? Bumitaw man tayo pero yung Panginoon hindi niya tayo bibitawan. Pang-apat po, it reveals the true power of prayer. Sabi po, di ba? Walang imposible sa Diyos. Yung mga imposible na iniisip ng mga tao, yung mga imposible na alam natin na hindi natin magagawa o hindi magagawa ni numan, pero sa Diyos, napaka-posible. Sobra-sobra pa po sa posible yung kayang-kayang gawin ng Lord sa buhay natin. Di man natin makita ang Diyos, pero pwedeng-pwede tayong lumapit sa Kanya through prayer. At dito natin mararanasan kung gaano katotoo yung panalangin. Dito natin mararanasan kung gaano tumutugon ang Lord sa bawat mga anak niya na nananangan sa Kanya, sa bawat anak niya na tumatawag sa Kanya. Yung Lord, di ba po, alam ng Lord yung laman ng heart natin, hindi pa man natin hinihiling. Dahil alam niya na deserving tayo, ibibigay at ibibigay po ng Lord sa atin yun. Pero madalas dumarating tayo dun sa point na nagre-reklamo dahil kasi akala natin hindi na tayo pinapansin ng Lord. Akala natin pinapabayaan tayo ng Lord. Pero ang Lord po may iba't iba siyang kaparaanan. Diba may iba't ibang sagot ang Lord, yung yes. Dahil alam niya deserving ka. At ito ay talagang para po sa inyo o para sa atin. No. Bakit no? Kasi may mas better, may mas maganda na nakalaan po yung Lord para po sa atin. Hindi niya ibibigay kasi ayaw niya po tayong mapahamak, ayaw niyang masira yung ating buhay. Kaya ang gagawin ng Lord, ililid niya tayo dun sa bagay na nakalaan po para po sa atin. I-redirect po tayo ng Lord. Wait po. Bakit wait? Sabi ng Lord, wait lang anak. Yung perfect time is yung timing. Yung timing ko, hindi yung timing mo. Bakit wait? Kasi hinahanda ng Lord yung mismong sarili natin. Baka halimbawa po, binigyan tayo ng isang milyon ng Lord. Hindi pa tayo ready humawak ng 1 milyon. Diba yung mga ganong bagay po? Kaya hinahanda ng Lord yung mga bagay para sa anak. Once na binigay niya na yung malaking bagay na yun, nandun na po mismong sarili natin. Handang-handa na po tayong tanggapin yung big blessing na talagang nakalaan para sa atin. Diba? It takes a lot of prayer. It takes a lot of time, yung patience, maraming panalangin, maraming panahon, maraming tiyaga, maraming pasensya ang kailangan natin. Kung gusto nating mas makita pa yung greater blessing na magmumula sa Lord. Kasi madalas tayo, mga Kristiyano, nagmamadali. Sa kakamadali po natin, hindi natin alam na pinangunahan na natin ang Lord. Sa kakamadali natin, hindi natin alam na hindi na pala will ng Lord yung ginagawa natin, will na natin. Dahil ginawa natin kung ano yung gusto natin, hindi natin hinintay yung Panginoon. Ano pong nangyari sa atin? Maaring bumagsak tayo. Maaring hindi tayo magtagumpay. Pero kung gusto nating malasap yung tunay na tagumpay, hayaan natin yung Lord. Maghintay tayo dun sa panahon na kung kailan ibibigay ng Lord yung mga bagay na pinaka-aasam natin. Yung isa pong runner, walang award o walang prize na nakukuha sa una pa lang, di ba po? Yung prize makukuha yan at the end nung laban. Ganon din po tayo. Hanggat hindi pa tapos yung Lord, hindi natin makuha sa kalagitnaan. Kapag tapos na yung Lord, doon niya palang ibibigay sa atin. Pag ready na tayo, doon palang din ibibigay ng Lord sa atin yung mga bagay na para po sa atin.
Sabi po, His way is better than our ways. Huwag na huwag po tayong magmamadali. Huwag na huwag po natin pangungunahan yung Diyos. Huwag na huwag po natin pipilitin na, Lord, gusto ko po ngayon. O dahil kakapilit mo, binigay na ng Lord yung gusto na hinahinihili mo kahit hindi pa panahon. Kahit hindi pa yun yung gusto ng Lord para sa'yo. Kaya kung gusto natin yung walang katapusang tagumpay, walang katapusang kagalakan, hintayin po natin kung kailan po tutugod yung Lord sa buhay natin. After nating mapagtagumpayan yung lahat ng bagay, di ba po, parang nakaka-overwhelm po, di ba? Yung pakiramdam, hindi natin may explain. Yung joy, hindi po natin may explain. Di ba po tayo mga mananampalataya? Hindi pa po tapos yung laban, pero feeling natin huwagi na tayo eh. Di pa tapos yung battle natin. Kasalukuyan pa lang tayong nando sa problema. Kasalukuyan pa lang natin hinaharap yung problema, pero Lord, panalo na ako. I-claim po natin sabay-sabay, i-claim po natin lahat. Sa kalagitnaan ng mga pagsubok na nararanasan po natin ngayon. May sakit man, nandun yung financially down po tayo, nandoon yung walang-wala tayo, nanghihina tayo. I-claim po natin yung katagumpayanan ng Lord sa buhay natin. Huwag po tayo masyadong mag-focus. Huwag po tayo masyadong mag-focus sa problema. Tingnan po natin yung kayang gawin ng Lord sa buhay natin. Sa bawat araw, ang kinina natin yung tagumpay. Sa bawat araw, tanggapin na tayo. Tanggapin natin na pinanalo na tayo ng Panginoon. Kapag tayo po yung buong tiwala natin ipinagkatiwala, ibinigay po natin sa Lord. Yun, yung Diyos na mismo yung gagawa sa ating buhay. Hindi man tayo humiling, hindi man tayo magsalita. Pero yung Lord, dahil nakatingin sa heart natin, dahil meron tayong taus-pusong paglilingkod, meron tayong taus-pusong pagmamahal, ibibigay ng Lord yung mga bagay na para sa iyo at para sa mga anak niya na patuloy na nagmamahal at nagtitiwala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe po. Sige po, kung may mga prayer request po tayo, sama-sama po tayo manalangin. Meron po akong nakitang pangalan dito. Moises Dumbuya po. Good health po. Sige. Moises Dumbuya. Sulat ko lang po. Moises. Sige po, open po tayo for prayer request. Good health. Nicolas Sam and Apia Boris. Sige po. Patuloy po natin isama sa panalangin si Ate Delia Valenzuela po. Complete healing po para po sa kanya. At isama din po natin sa panalangin natin ang ating mga estudyante po dito sa Deaconess Training Center na sa pagpapatuloy po nila sa paglilingkod, nawa bigyan po sila ng marami pong katyagaan dahil hindi biro ang mga training na kinakaharap, stress sa pag-aaral, sa mga piano lessons, nandun po yung sobrang wala na po silang time, pero sa awa at sa tulong po ng Lord, alam po natin na pare-pareho po nilang mapagtatagumpayan ang mga bagay na darating yung mga panahon na sila isang ganap na babaeng manggagawa po ng ating Panginoon. Sige po, prayer request pa po, wala na po. Yun lang po yung tatlong pangalan. Yan yung kay Ate Delia Jumalisa po. Good health. Ito po, sama po natin sa panalangin natin si Samantha, stage 4 cancer, leukemia po.
Ganun din po si Ella. Sama-sama po tayo lumapit sa Panginoon at isama po natin itong mga kapatid po natin na to. Nang sa gayon, patuloy nilang maramdaman yung paghipo ng Panginoon sa kanila po. Sige po, tingnan pa po natin. Okay, wala na po. Itong mga nabanggit po. Hindi po. Sige po, kung wala na po, sama-sama po tayong dumulog sa panalangin at sama-sama po nating ipag-pray ang mga kapatid po natin na dumaranas po ng karamdaman ng hindi man po nabanggit. Patuloy pa din po natin silang ipanalangin. Sige po, tayo sama-samang lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa patuloy na pagpapala niyo po sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, Lord, na napakabuti niyo dahil muli, Panginoon, ipinaramdam niyo po sa amin kung gaano niyo po kami kamahal, kung gaano niyo po kami sinasamahan do sa bawat battle ng aming buhay. Lord, alam namin na sa bawat araw kasama po namin kayo, lalong higit dun sa worst moment ng aming buhay. Alam po namin na mas kasama po namin kayo at mas ginaguide niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal. Maraming salamat sa patuloy na pagpaparamdam niyo, Panginoon, na kami ay inaalagaan po ninyo. Maraming salamat, Lord, sa mga anak niyo na nakikinig, Panginoon, sa sandali na ito. Dalangin namin, Panginoon, ng patuloy na pagpapala ang maranasan po nila, Panginoon. Ang bawat pamilya, Panginoon, na kanilang kinabibilangan. Batid niyo, Panginoon, ang bawat dalahin nila. Batid niyo, Panginoon, kung ano man ang sitwasyon na meron sila ngayon, Lord. Lord, patuloy na iparamdam niyo yung kapangyarihan at pag-asa niyo po, Panginoon, sa bawat pamilya, sa bawat tahanan po nila, Panginoon. At sa bawat araw, Lord, mas masumpungan nila, Panginoon, yung pagiging matatag. Mas masumpungan nila, Panginoon, yung mas malalim na pananampalataya. At sa bawat pagsubok, Panginoon, nawa, Panginoon, makita nila yung kamay ninyo. Mas makita nila, Panginoon, yung Panginoon namin na handang tumulong, yung Panginoon na handang magpala sa maraming anak niyo po na tumatawag, nagtitiwala at lumalapit po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa assurance na hindi niyo po kami iwan. Lord, kampante kami na anumang mangyari sa amin, mapagtatagumpayan namin. Panatag kami, ano man ang maranasan namin, makakaya po namin. Dahil alam po namin na merong Lord na nakasalo sa amin. Merong Lord na nakaalalay sa amin. Alam po namin na hindi man namin kayo kasama sa paglakad. Alam namin, Lord, na pasan-pasan niyo po kami, Panginoon, sa inyong likuran. Napakasarap sa pakiramdam na kayo yung kasama namin. Maraming salamat, Lord, dahil hinihanda niyo po kami, Panginoon. At alam namin na sa mga susunod pang mga karanasan, marami pang pagsubok. Andito po kami, Panginoon, handang-handa na naming harapin. Maraming salamat, Lord, sa tagumpay. Maraming salamat sa assurance. Maraming salamat sa katatagan, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa na humihingi ng panalangin. Lord, sa sandali po na ito, amin pong inalalapit ang bawat isa na nakakaranas ng karamdaman, Panginoon. Idinadalangin namin lalo ni Panginoon sa Ate Delia, Panginoon, asawa po ni Pastor Levi. Lord, kayo po yung patuloy na magpala sa kanya. Hipuin niyo po, Panginoon, ang buhay ni Ate Delia. Ano man ang kanyang sakit, ano man ang kanyang karamdaman. Lord, huwag po siya nawang mawala ng pag-asa bagkus makita niya yung Diyos na magbibigay ng kagalingan sa kanya.
Gamitin niyo yung mga doktor, yung mga gamot na kanyang iniinom, Panginoon, nang sa gayon mas manumbalik yung kanyang lakas, Panginoon. At gamitin niyo ang sitwasyon na ito, Panginoon, para mas magtiwala po siya. Samahan niyo po siya palagi kasama ng kanyang buong pamilya sa Qatar, Panginoon. Si Pastor Levy sa kanyang paglilingkod, Panginoon, sa God With Us Ministry sa Qatar. Samahan niyo po, Panginoon, ang buong iglesyang ito, Panginoon. Kayo po ang magpala sa bawat miyembro, Panginoon. Sa bawat OFW, Panginoon, na naglilingkod sa church na yun, Panginoon, sa GUM. Nawa, Panginoon, bagamat malayo sa kanilang pamilya, nandun po, Panginoon, yung pagmamahal na magbubuklod po sa bawat isa po sa kanila, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang ministry na ginagawa ni Pastor Levy, Panginoon, sa lugar na yun. Dalangin din namin, Panginoon, si kapatid na Moises Dumbuya, Panginoon. Dalangin namin ang good health, yung pag-provide, Panginoon, ng maraming bagay, Panginoon, sa kanyang pamilya. At Panginoon, yung kanyang spiritual na pamumuhay. Dumarating man sa panahon na nanghihina. Lord, patuloy na palakasin niyo, Panginoon. Anumang kahinaan na meron sila, Panginoon, o ang bawat isa, patuloy na maranasan yung kalakasan na tanging sa inyo nagmumula. At Panginoon, sa buong pamilya ni Kuya Moises, Panginoon, kayo po yung magpala at mas makita nila yung kapangyarihan niyo, Panginoon. At mas makita nila kung paano kayo kumikilos at kung paano niyo tinutugon ang bawat pangangailangan. Ganon din, Panginoon, dinadalangin namin si Nicholas Sam at si Apia Boris, Panginoon. Kayo po ang magpala sa mga anak niyo na to, Panginoon. Ano man ang kanilang karanasan, ano man ang kanilang sitwasyon, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy na maranasan nila yung katatagan. Patuloy na kayo magpala sa buong tahanan nila, Panginoon. At patuloy nilang maranasan yung walang hanggang pagmamahal niyo, Panginoon. Ingatan niyo po sila at ilayo sa anumang karamdaman, Panginoon. Ganon din, Panginoon, si Ate Delia Jumalisa, Panginoon. Dumadalangin kami, Panginoon, na magandang kalusugan, magandang pangangatawan at kalakasan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Dahil kayo yung patuloy na nagre-remind sa amin na sa mga ganitong sitwasyon kami ay tanging sa inyo lamang po lalapit, Panginoon. Kaya ipinagkakatiwala namin ng buong buo ang pamilya ni kapatid na Delia Jumalisa, Panginoon. I-provide nyo anuman ang pangangailangan. Pakapagpalain nyo ang bawat miyembro ng kanyang tahanan mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatandang miyembro, Panginoon. Nawa, maranasan nila, Panginoon. Maranasan nila yung patuloy na pagkilos niyo, Panginoon, sa buong tahanan po nila. Ganon din, Panginoon, ang aming kapatid na si Sam na sa ngayon ay nakakaranas ng leukemia, Panginoon. Lord, katulad po ng inyong mensahe, walang imposible sa Diyos. Dumaranas man siya sa napakahirap, napakasakit na proseso ng pagpapagaling, Panginoon. Pero alam namin na mapagtatagumpayan niya, Panginoon, ang bagay na to. Provide niyo, Panginoon, especially yung financial, Panginoon. Kayo po yung patuloy na tumugon sa bawat pangangailangan nila. Lord, sa sandali na ito, hipuin niyo ang katawan ng anak niyo na to, Panginoon. At nawa, sa sandali na to, maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Nawa, sa sandali na to, maramdaman niya na merong Diyos na tutulong at magbibigay ng anumang kailangan niya, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanyang buong pamilya at nawa manangan tanging sa inyo lamang po. Mas patatagin niyo po, Panginoon, at sa sandali nito, nawa mas maiparamdam nila sa kapatid na Sam yung pagmamahal na kailangan niya sa panahon na ito, Panginoon. Ganon din, Panginoon, si kapatid na Ella na dumaranas ng stage 4 breast cancer. Di din ganun kadaling karamdaman, Panginoon. Maraming bagay na kailangan mula doon sa mga chemotherapy, Panginoon, doon sa mga financial na pangangailangan, Panginoon, sa mga check-up, Panginoon. Hindi birong gastos, pero naniniwala kami na mas malaki yung kamay ng Lord na magpo-provide ng anumang pangangailangan. Na merong Lord na magbibigay at tutugon sa bawat panalangin. I-bless niyo, Panginoon, ang buong pamilya ni kapatid na Ella, Panginoon. Pakapagpalain niyo.
At nawa sa sandali na to, mas makita yung mas malalim na pananampalataya. At sa bawat sitwasyon na nararanasan nila, Panginoon, nawa mas matuto silang lumapit sa inyo. Dahil wala naman po talaga kaming pwedeng lapitan, wala po kami ibang pwedeng tawagan, kundi kayo lamang po. At nawa, Panginoon, patuloy kayong gumamit ng maraming tao sa pagtugon sa panalangin, Panginoon, ng bawat anak nyo na nabanggit, Panginoon. Especially, Panginoon, doon sa financial needs, Panginoon. Alam po namin na sa lahat ng panalangin namin, hindi po kayo magpapabaya at alam namin, Panginoon, na kayo ay tutugon. Hindi pa man tapos ang battle namin, Lord. Alam namin, panalo na po kami. Alam namin na napagtagumpayan na namin ang anumang mabigat na karanasan namin. Dahil meron kaming malaking Panginoon. Meron kaming Diyos na magpapala. Meron kaming makapangyarihang Diyos na magpapakita ng mas mga dakilang bagay, Panginoon, sa aming buhay. Lord, maraming salamat sa assurance. Maraming salamat po sa pagmamahal. Lord, dalangin din po namin si Nanay Inyang at si Nanay Biring, Panginoon, na sa panahon ng kanilang mga kasakitan, Panginoon. Patuloy na dalangin namin yung kalakasan, Panginoon, at magandang pangangatawan na igawad niyo po sa dalawang nanay po na ito, Panginoon. Kung ano man, Panginoon, ang mga sakit na madalas nakakapagpahina ng kanilang katawan, Lord, palakasin niyo po sila at patuloy na pagpalain niyo po ang buong sambahayan po ni Nanay Inyang at ni Nanay Biring, Panginoon. Patuloy na makita nila at ng buo nilang tahanan yung pagpapala, Panginoon. Patuloy na manguna kayo sa bawat tahanan ng bawat isa po sa kanila. Dalangin din namin ang bawat isa na sa sandali na to na hindi man nabanggit ang pangalan na dumaranas, Panginoon, ng karamdaman na nasa banig ng karamdaman. Lord, kayo po yung patuloy na magpakita at magparamdam na kayo ang Diyos na tanging nagpapagaling ng anumang sakit. Alam namin na walang imposible. Alam namin ang bagay ay mangyayari at ang bagay ay mararanasan namin sa tamang panahon na itinakda po ninyo. Kami po ay nagtitiwala doon sa pangako po nyo na yun, Panginoon. Sino man ang nakakaranas na financially down, kung sino man, Panginoon, ang nakaranas ng kalungkutan, Panginoon, minsan, Panginoon, nakakaranas ng pagdadalamhati o iniwan ng mahal sa buhay, Panginoon. Lord, kayo yung magpakita na meron pa rin Diyos na tutulong at gagabay sa kanila. At sa kabila ng mga karanasan, at sa kabila ng lahat ng karanasan ng mga anak niyo na to, Panginoon, mas makita, Panginoon, yung pag-asa, mas makita yung kapangyarihan. Lord, hindi namin mailalayo sa aming buhay yung mga bagay na ito, yung mga karanasan, mga hindi kaaya-ayang karanasan. Pero Lord, andun yung kahandaan namin. Tatanggapin namin ito ng buong buo. Dahil alam namin na ito ay dadaan lang sa aming buhay at pagkatapos nito, nandun na po muli yung kasiglahan namin. Andun na muli yung pagbabago sa aming buhay. Lord, maraming salamat. Dahil sa bawat saglit, patuloy na kayo ay nagtuturo sa buhay namin. Sa bawat saglit, ang dami niyo pong ipinapahayag sa amin. Lord, nawa lahat ng natututunan namin, wag nawa manatiling narinig lang namin. Nawa mismong kami magamit namin sa aming buhay at mismong kami, Panginoon, maibahagi namin sa maraming tao. Dahil wala naman po kayo ibang gagamitin kundi kami rin pong mga anak ninyo. Nang sa gayon, ma-spread namin yung love. Ma-spread namin, Panginoon, yung kabutihan niyo sa maraming tao. Na yung mundo namin na sa sandali na to ay balot ng pandemya, balot ng iba't ibang krisis, Panginoon. Pero naniniwala pa rin kami na mas mababalot ang aming mundo ng inyong banal na spirito. Ibabalot niyo to, Panginoon, ng inyong banal na presensya. At alam namin na matatapos din ang mga di kaaya-ayang karanasan na to. At darating ang panahon na yun, Panginoon, na nandun na muli kami, na hindi kami titigil magpupuri at magpapasalamat sa kalagitnaan ng mga karanasan. Patuloy kami magpupuri at magpapasalamat. Nawa, Lord, iyon yung makita ng maraming tao sa amin na lalong higit na nangangailangan na mas makakilala pa sa inyo, Panginoon. Sa pamagitan namin, Panginoon, maibahagi namin yung pag-asa.
Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal at ganun din, amin din pong itinataas ang Deaconess Training Center, Panginoon. Patuloy na kayo ang magpala sa lugar na to, Panginoon. Sa mga estudyante na naninirahan, Panginoon, sa aming 7 estudyante na kasalukuyang nagtitrain, Panginoon, sa lugar na to. Pagpalain niyo po sila at nawa sa bawat araw, kakitaan sila ng pusong handang sumunod, kakitaan sila ng pusong handang makinig at magpakumbaba. Dahil ito po yung pinakananais ninyo na sa aming pagsunod, andun yung aming pagpapakumbaba, andoon ang aming pagpapasakop. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pagtitrain, Panginoon, nawa nandun yung kanilang katyagaan, nandoon yung kanilang mahabang pasensya dahil ito yung pinaka paghahanda na ginagawa niyo, Panginoon, para doon sa pagiging full-time worker nila, Panginoon, sa mga susunod pang taon. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin na hindi nyo sila dadalhin sa lugar na to ng walang dahilan. At alam namin na kayo po ang tumawag at nagdala sa kanila sa lugar na to. Lord, maraming salamat po, lalong higit sa grupong ito na binuo nyo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga admin, Panginoon. Pakapagpalain nyo po ito. Kayo po yung patuloy na tumawag ng mga anak nyo na magbabahagi kung paano nyo po sila binago, kung paano po kayo kumilos sa kanilang buhay, Panginoon. At sa pamamagitan ng grupong ito, sa pamamagitan ng gawain ito, mas maraming buhay ang mabago, mas maraming buhay ang mapagpala. Maraming salamat po muli, Panginoon, at patuloy na pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po sa bawat isa na nakinig at nawa patuloy na i-claim natin sa bawat araw, i-claim natin yung tagumpay na ipinagkaloob ng Lord sa atin. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po at God bless po. Sige po, i-end ko na po itong live na to. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Bye-bye po.